Municipality ng Quezon. What is up guys? Good morning and welcome sa ating panibagong episode ng Motovlog. So for today's video, andito ako ngayon sa Magallanes. Galing ako Mandaluyong. Kaya lang kanina medyo nagka-problema yung camera ko. Hindi ko na-connect yung audio, kaya hindi ako nakapag-record ng maayos. Pero anyway, medyo maaga tayo ngayon. Time check, it's already 5 AM, 5:03 to be exact. Medyo umaambon-ambon. Papunta ako ngayon sa Bicol. Alright, let's go Bicol! So medyo iba yung ano natin ngayon, iba yung ruta natin ngayon papuntang Bicol kasi Z400 yung gamit ko, itong si Grinch. Yung daan ko is expressway. So yung exit ko, sabi ni Google Maps, dito sa may Santo Tomas or baka sa Lipa, depende, check ko na lang mamaya kung ano yung, kung saan yung hindi masyado matraffic. Anyway, maaga pa naman, so siguro kahit alin dun sa dalawang exit. So ngayon nandito ako sa Magallanes. Mag-i-entry ako dito sa Nichols. And expectation ko sa biyahe na to, medyo siguro uulanin tayo. Hopefully wag naman, kasi ngayon medyo maambon-ambon, ano? Medyo basa yung kalsada, so most likely baka kanina malakas yung ulan habang natutulog tayo. Siguro malakas yung ulan. And then sana wag masyado mainit. And of course, sana swabe lang yung biyahe natin. Chill ride lang naman tayo. So dito yung entry ko. Possible paparahin na naman ako ng mga to. Tingnan natin. Paparahin na naman siguro ako. Ayan, napara na naman. Pero buti hindi tayo inilawan. Okay, success. Ayun, meron plano. Woo, yes. So wakas, may nakuhanan din tayong aeroplano. Alright, anyway, medyo maaga pa, medyo madilim pa sa daan. Update ko siguro kayo mamaya pag medyo maliwanag na. Medyo maraming truck pala pag mga ganitong oras. Malalaking truck. Alright, so time check 5:13 AM. Andito na ako sa, saan ba to? Sukat, malapit sa Sukat exit. And magpapagas muna ako dito sa may Shell. Alright guys, medyo malakas yung ulan. Akala ko ambon lang kanina, pero mukhang lumalakas. Pero okay lang yun, matitesting natin ngayon yung capability or yung convenience ng pagkakaroon ng Bluetooth mic. So hindi na natin kahit hindi ko natanggalin yung camera, pwede tayong makapag-shoot kasi wala namang mababasa
or may mababasa, pero waterproof naman yung DJI Action 4 natin. Tapos nakatago naman yung mic, Bluetooth lang yung connection. Alright. Ay shit. Okay. Ako nabasa. Biglang lumakas yung ulan. Alright, papagas muna ako dito sa Shell. Alright, once again, welcome sa ating panibagong episode ng Motovlog. So ngayon, nandito na ako sa Laguna. Kakalagpas ko lang ng Mamplasan exit. So kanina medyo madilim pa, umaambon, tapos biglang lumakas pagdating ko ng San Pedro. So after ko magpagas, eto medyo nawala na yung ambon. Medyo lubak dito ng part Ayan, medyo nawala na yung ambon. And then medyo smooth na yung takbo natin. Hopefully tuloy-tuloy na at sana umipiyok. Hopefully tuloy-tuloy na at sana umaraw. So sabi ni Google Maps, meron tayong 12 hours pa. 12 hours yung nakalagay dun sa mapa. Alright, so ayun na nga. Punasan natin yung lens para malinaw. So time check, it's 6:20 ng umaga. Andito na ako sa may, sana ba to? Batino. Malapit na tayo sa Calamba exit. Pero hindi pa tayo dun mag-exit, dire-diretso pa tayo. Dun tayo sa may Santo Tomas or baka sa Lipa. Kung sa Santo Tomas tayo mag-exit, dadaanan natin yung San Pablo, and then dire-diretso na yun papunta Quezon Province. Tignan natin kung makakalusot tayo. Ang lamig. So kanina nag-Google Maps ako, kaya lang gusto niya ako padaanin sa service road, kaya pinatay ko muna. Tapos walang signal eh, hindi tayo makapag avoid tollways. Okay, saan na tayo? Buti na lang Bluetooth yung mic, kaya pwede tayong makapag-film kahit umuulan. Yung problema lang, pag nalobat yung Bluetooth mic, wala tayong charger. Alright guys, so mamaya siguro update ko kayo. Medyo wala mga ibang makikita dito kundi puro traffic lang. Alright guys, so nandito na ako sa Santo Tomas, Batangas. Kaka-exit ko lang. So time check, it's already 6:38 ng umaga. Medyo may ambon pa rin. Medyo basa pa rin yung pants ko. Yan, Santo Tomas SM. Ito yung SM City Santo Tomas sa kaliwa. Alright guys, time check 7 AM. Andito na ako sa San Pablo, Laguna. Kanina pagdaan ko dun sa Batangas, marami ako naamoy na kapeng barako, tapos may lume may lomi, nakakagutom.
So siguro hanap na lang tayo ng makakainan ng breakfast somewhere sa Quezon Province or dito sa sa Laguna. And wala na palang masyadong ambon. Yan, SM City San Pablo dito sa kaliwa ko. So after nito Quezon Province na. Alright guys, time check 7:25 AM. Andito na ako sa may papasok. Ito sa arch ng Province of Quezon. Ayan, madaming mga riders. Ayan, Province of Quezon. Ano ba yung pinakaunang municipality ng Quezon? Tiaong. So ito yung Hacienda Escudero. So welcome to Quezon Province. Welcome tayo ng Mang Inasal. 400 meters. Ayun, sa dulo. Sana hindi tayo gabihin sa biyahe. And update sa weather. Medyo umaambon ng konti. Hindi naman sobrang lakas. May paunti-unti dito sa visor ko nakikita ko, pero hindi siya yung tuloy-tuloy na ambon. Ito minsan nakakatakot yung pag walang signage na na mayroong railway. Nakakatakot. Di mo pansin, mabilis ka tapos di mo pansin na meron palang ganun. So kaliwa tayo dito tayo dumaan sa bypass road ng Tiaong. Alright. Ayan, lumabas na yung araw. Hindi masyado mainit. Alright guys, nandito na ako sa Pagbilao, Quezon. And hinto muna ako dito sa Shell. Papagas tayo. Pagas muna tayo sa Shell Pagbilao. Although marami pa naman, isang bar pa lang yung nababawas galing sa SLEX. Pero ito yung madalas ko talagang hintuan, Shell Pagbilao. So time check 8:30 AM. Andito na ako sa Pagbilao, Quezon. So ilang oras na ako bumibiyahe? 6, 7, 8, halos 3 hours 3 hours and a half 3 hours and a half na tayo bumibiyahe. So far wala naman na masyadong ambon, pero makulimlim yung panahon. Pero good thing kasi hindi masyadong mainit, hindi naman siya umuulan talaga, hindi naman bumubuhos yung ulan. Merong paambon-ambon pero hindi siya yung sobrang ambon na palagi.
Tapos mag CR din. Alright. Okay. Saan na ang puwet ko? Alright. Katapos lang natin mag-gas. Full tank ulit. Pero konti lang yung nabawas. Nasa 300 lang lahat. So nakalagpas na tayo ng Candelaria, Sariaya, Lucena, Tayabas. And then ngayon nandito tayo sa Pagbilao. And then sa pagkakalam ko yung susunod nito ay sa Timonan. Tapos nandun yung Old Zigzag Road. Alright guys, dito tayo sa crossing nitong Bondok Peninsula and papuntang Bicol. Pero dito tayo sa kaliwa. Ayan na, nagsisimula na yung traffic. Ay hindi, mabagal lang kasi lubak. Ang lalaki ng mga lubak dito. Parang mga crater ng moon. So pag dinaretso mo yan, yan yung Asian Highway. Tapos ito naman yung papuntang Old Zigzag Road. Medyo makulimlim yung Old Zigzag Road experience natin today. Lubak. (1969) Ganda dito. Imbes na ako nakakadaan dito pero wala ang kakupas-kupas yung ganda. Kaya lang yung napa-neutral tayo. Kaya lang yung mga daan dami ng lubak. Ang dami ng lubak. Grabe, ang ganda. Picture kaya tayo. Next time na. Dami na rin lubak dito. Yan. Ang lamig.
Nandito na tayo sa... Ay, kakalabas ko lang galing sa Old Zigzag Road. Biglang nalobat yung action camera natin. So nagpalit muna tayo ng battery. Time check! 9:21 AM. So sabi ni Google, meron pa tayong 9 hours. 9 hours papuntang Sorsogon. Sa sobrang lubak at mga potholes dito na madadaanan natin, for sure madadagdagan pa yung 9 hours na yun. Tapos hindi pa pala ako kumakain. Hindi pa ako nagbe-breakfast. Hanap na lang tayo na drive-thru. Buti na lang hindi masyado mainit yung biyahe ngayon. Ang ganda. Maliwalas. Whew. Bad trip. Kanina mag-overtake ako dun sa truck. Sobrang bilis na magpatakbo. Tapos edi may mga kurbada. Yung laman ng truck na yon puro pala isda. So yung katas ng isda tumatapon. So lahat ng yon nasa loob. Ngayon amoy isda ako. Ay nako. Ang bilis na magpatakbo talaga. Hindi ko alam kung malinaw yung kuha nung camera. Kasi yung visor ng helmet ko sobrang labo dahil dun sa katas ng isda. Hanap na lang tayo ng 7-Eleven siguro. Bili tayong tubig or gasoline station na pwede tayong makapaghugas. Grabe, ang langsa. Siguro yung takbo niya kanina, ang takbo ng truck na yun nasa 80 to 90 sa kurbada yun ha. Alam mo, natatay na siya or something. Alright, kumain muna ako dito sa Daps. Kumain tayo ng Tapsilog. Tapos nag-charge. Buti na lang, naisip ako mag-charge. Alright, let's go. Ganda yung panahon. Daps, dito yan sa... Saan ba to? Gumaka? Gumaka nga. Okay na ulit, full charge na ulit yung isang battery ko para sa DJI. I think sapat na to para matapos natin yung vlog sa isang buong araw hanggang Sorsogon. Kaya tulad nung unang vlog ko papuntang Bicol, halos 15 minutes na yung vlog ko na yun eh, pero pinutol-putol ko yung video. So ginawa kong per bayan. Kaya 15 minutes lang inabot.
Grabe yung battery nun, isang piraso lang yung battery nun, tapos umabot siya ng 10 hours, ng 11 hours na vlog, kasi pakunti-kunti lang yung mga mga clips, mga footage. Ayan, ito yung Gumaka. Dito na mga riders. Kaso yung Doves yung pinili ko kanina kasi pwede ako makapag-charge. Kaya dun ako nag-breakfast. Though hindi naman sobrang mahal yung ano nila, yung pagkain. Sakto lang. Ayun no. Woohoo! So kakapasok ko lang dito sa Gumaka Bypass Road. Dito na lang tayo dumaan para hindi na tayo matraffic dun sa Gumaka proper. Okay naman dumaan dito eh. Medyo marami lang paangat. No, yung mga pati mga truck napapahinto eh. Next time na tayo huminto dyan. Medyo habol muna tayo ng oras. Ang ganda oh. Sheesh. Yes. Ang ganda. Nice. Masakit sa tenga. Nagbabago yung ano, yung altitude ba yung tawag doon? Nice. Hanggang dun po oh. Sheesh, layo. Matatanaw mo dito yung daan. Oh, nice one.
malapit na tayo lumabas dito sa Gumaka Bypass Road. Kakanan tayo dyan, pero may madadaanan muna tayong railway. Alright, time check 11:10. Andito na ako sa Lopez, Quezon. So after nito, Calawag, and then Tagkawayan. Tagkawayan ba? Tagkawayan, okay. Sobrang haba nung pila ng mga sasakyan dito. Siguro mag-iisang kilometro na to, itong pila na to. So time check 11:22. Nandito pa rin ako sa Lopez, Quezon. Napakahaba nitong yung traffic situation dito. Siguro lagpas isang kilometro na to. Ito ba yung course? Mukhang hindi naman. Ba't yung iba nakamotor nakapila dun sa... Parang ang hassle dun, pipila ka dyan sa mga malalaking sasakyan. Okay. Ito yung course. One lane lang. One lane lang yung nadadaanan. Alright, time check 12 PM. Nandito na ako sa crossing papuntang yung diretso papuntang Daet. Ito papuntang Albay. So ito is 93 kilometers. Sabi, ang daming lubak. Doon pa lang sa Lopez, Quezon, swabe na yung pila. Ang haba ng pila. Every ilan yon? Every 30 minutes siguro yung interval ng pagpapa-go, papa-stop. Welcome to Tagkawayan. Yes. After nito, Kamsur. Then Albay. Then Sorsogon. Alright guys, time check 12:30. Nandito pa rin ako sa Tagkawayan, Quezon Province. Medyo parang hindi umulan dito. Joke. Medyo masakit na yung likod ko. Pero maganda yung panahon dito sa Tagkawayan. Matagtag nga lang. Yan o. Ang daming lubak. Slovakia.
Ay, shucks. Ganda oh. Pag yung Honda PCX yung dala ko, ramdam na ramdam mo talaga yung tagtag dito. Parang makakalas yung body niya. Yun! Nagpakita na si Haring Araw sa wakas. Maliwanag na, meron na tayo nakikita ang konting blue skies. Ayan, feel ko na 12:30 na. Kanina hindi ko na-feel. Ay! Kanina hindi ko na-feel na ano na 12:30. Ayan, maganda na yung panahon. So hindi na ako nag-diet. Next time na lang tayo mag-diet pag marami tayong time. And pag marami tayong battery. Ayun kasi kailangan tipirin yung battery. Yung chinarge ko kanina paubos na naman. Makdo, Tagawayan. Stop over muna tayo dito. Inspect muna natin yung motor. Mag-inspect muna tayong motor. Pagod. Okay, maliban sa madumi, okay naman yung mga mugs. Okay, good. Sa puntong ito, habang ini-enjoy ko yung pagmumotor at magandang panahon, sa di inaasang pagkakataon, nahulugan ako ng wallet. Kasama din sa nahulog yung pouch kung saan nandun yung mga battery at mga charger ko. Hey guys, wala kasi ako ng wallet. Ngayon, wala akong pang gas, wala akong